yung appreciation ng commuter sa motorcycle taxi, iba-iba. Mayroong dahil mas mura ito kaysa sa TNBS. Kasi alam mo yung motorcycle taxi sa TNBS, meron siyang tinutulong primarily doon sa mga last mile, no? Na transportation, yung mula sa tren, mula sa terminal ng jeep, terminal ng bus, ay para makarating ka na yung huling-huling huling-huling ibabiyahe mo bilang commuter. Ang choice ay minsan TNVS or motorcycle taxi. Mas mura si motorcycle taxi. And yun yung isang dahilan. Pangalawa, si motorcycle taxi, unlike si tricycle, ay pwedeng dumaan sa napakaraming daanan. No? Si tricycle ay hindi siya pwedeng lumabas doon sa kanyang area. Di ba? Si motorcycle taxi, within Greater Metro Manila area, basta pasok yung app niya, pwede niyang gamitin. Pangatlo, para sa mga nagmamadali. Si motorcycle taxi, syempre hindi siya four wheels, kaya niyang sumingit-singit sa traffic. Ang ano lang dyan, ang kabinet lang dyan, dapat safety ang iniisip pa rin. No, hindi dapat para lang makasingit. At syempre, yung iba pang mga traffic rules, no, ay masundan. Dapat hindi pupunta sa exclusive and sa bus lane, dapat hindi pupunta sa bike lane, sidewalk, yung mga ganyan. Minsan ginagamit din. Pero kahit naman ang isang law-abiding na nagmumotor, malaki yung natitipid sa oras kumpara doon sa naka-four wheel sa panahon ng traffic. No? Pang-apat, syempre, isang lamang nitong kasama dito ng yung TNBS na four wheels ay yung ang motorcycle taxi, ano man ang mangyari sa iyo, mayroong trace, no? Hindi ka bigla na lang mawawala kung mayroon mang krimen na gawin, di ba? Yan yung dahilan kung bakit hindi namin in-encourage yung kakasapian namin sa the passenger forum na gumamit ng habal-habal, no? O mga colorum na mga nag-o-offer ng ride, no? Bakit? Kasi walang trace. Itong internet-based app, ang kagandahan may trace. In fact, meron silang mapa saan dumaan, saan huminto, saan tumagal. Mayroon pa nga panahon na magtatanong yung app, yung mga app na ganyan, magtatanong yung app, o parang sobrang tagal ka huminto. Bakit? Diba? Parang pinagre-report ka niya na kumusta ka na, i-check kita, ganyan. Yan yung mga bagay na dahilan, no? Kung bakit maraming gumagamit ng motorcycle taxi. And then of course, pinakamalaking dahilan dyan, yung fact na marami sa ating mga kababayan ay hindi makasakay. Kulang ang sasakyan. And yung motorcycle taxi ay nandyan para punan yun. Isa siya sa nakakapuno doon. Pero kailangan nating linawin, mas mahalaga pa rin, actually pinakamahalaga pa rin sa pag-provide ng dagdag na masasakyan ay yung mass transportation. Of course, meron tayo dapat na mas maraming train, sana magbukas na yung mga pending na mga train lines, sana madagdagan pa yung capacity ng mga existing train lines, at even yung sa road transport, madagdagan ng mga busways, no? Ang mga jeep. Kasi mahalaga po yan, kasi pagdating sa railway, syempre ang laking volume ng passenger ang inaalis mo sa road, no? Pagdating naman sa road transport, kapag po mass transport, mass public transport ang ginagamit ng mga tao, ang ganda ng per capita road usage natin. Hindi yung isang tao, isang kotse na madalas nangyayari sa mga nagtatrabahong may sariling sasakyan. Sa amin yung siguro kailangan ayusin pa yung proseso na accountability ng mga riders, no? Kailangan mayroong certainty na yung mga pasaway na riders ay matatanggal, no, dito sa mga app. Tingin namin ito yung pwedeng improvement na pwede pa natin gawin. Halimbawa, dapat one strike policy kapag usapin ng sexual harassment, no? Marami sa mga riders yung nag-uusap pa tungkol sa mga kababaihan na kanilang nasasakay, no? At nakaka-chancing sila, no? Nagiging preference pa nila, no? Na yung mga magaganda o sexy na babae yung gusto nilang isakay.
tingin ko, yun pa lang, that's a red flag, no? Kailangan ayusin yon ng mga app, no? And kung mayroon sana magkaroon ng paraan para ma-report, no, ng mga uh, riders, I mean, yung mga pasahero, yung mga riders. Kasi pagdating sa motorcycle taxi, si rider ay yung driver, no? Pagdating sa parlance ng motorcycle taxi, minsan nakakalito. Pero si, sana magkaroon ng mas maayos na paraan paano nagre-report at mabilis na nakakasagot yung ating mga app tungkol dito sa mga problemado, mga pasaway ng mga riders. Pero yan, mayroong mga ganyang kaso, kailangan lang natin linawin na sa ngayon, sa monitoring namin, hindi masyadong malaki yan. Pero sa amin, maliit man yan na parte ng kabuuan ng mga nagpe-patronize, no, ng mga gumagamit ng motorcycle taxi. Hindi pwedeng baliwalain natin yan. Kasi kapag po nababaliwala yan, unti-unting lalaki yan kasi walang certainty of apprehension, no? Walang accountability. Ibig sabihin, may impunity. Okay lang naman pala na gawin namin to. So dire-diretso lang namin gagawin. At yung iba, magkakaroon ng uh, gumption na, ay, pwede rin namin gawin to. Total, okay lang naman pala. Yun lang naman yung isa sa mga improvement na sana magawa natin pagdating doon sa per app. Pero ang pinakamalaking improvement na pwedeng gawin ay nasa gobyerno, ipasa yung motorcycle taxi.